Magandang hapon guys, welcome sa aking channel. Today's video, ipapakita ko sa inyo yung technique na ginagawa ko sa mga bagong tanim na lakatan. So ang ipapakita ko sa inyo guys, yung update dun sa tanim ko nung nakaraan, nung last week, kung maalala nyo. Ito na yun guys. So nahirapan siyang umusbong. So ang ginagawa ko dito, bibigyan ko pa siya ng isang linggo. Kapag hindi pa siya umusbong, puputulin ko na siya dito sa kakapain nyo guys. Kung saan yung matigas, yung mamahilig sa matigas dyan, yung matigas, puputulin nyo ng pa-slant. Pero hindi muna ngayon, bibigyan ko pa siya ng pagkakataon. Bali guys, ito one line hanggang doon sa dulo. Doon sa dulo. Yun. Ngayon naman, itong mga to, itong mga bakong hukay lang ito guys. Yan. Bagong hukay. So ang distance ito guys is 1.5 meters. Kasi dati ang distance ng tanim ko ay 2 meters. So napansin ko na parang medyo malalayo. At okay naman, hindi naman nakakasagabal pag nag-harvest. So nagbawas ako ng half meter. Actually guys, yung 1.5 meters, karaniwan yon dun sa mga patag. So hindi siya advisable dito. Ngun nga lang, nangihinayang ko sa space. Saka karaniwan kasi hindi ko pinaparami yung puno. Ganito guys. Dalawa lang siya. Dalawa lang. So kahit 1.5 siya, kahit hindi siya patag, okay pa rin. Based doon sa experience ko. Kapag na-harvest to, meron siyang follower na nag-iisa. Kasi nilipat ko na yung mga maliliit sa kanya. So tignan nyo guys, oh. Maganda yung starting. So kung ganitong punla na malaki na siya, tapos yung dahon niya ay parang espada o maninipis, ibig sabihin magandang klase siyang suhi or follower. So ito yung pinaka first class guys. Lahat guys ng tinatanim ko dito sa farm ko ngayon ay first class ha. Hindi ako natatanim yung mga medyo alanganin kasi sayang. Ang ginagawa ko doon, pinapatay ko na. Yan. Ito yung mga bago guys na hukay. Ito yung katuloy guys nung sinasabi ko sa inyo. Ito wala pa rin siya, nahirapan pa rin siya umusbong. Ito yung mga last week. Bibigyan ko pa siya ng 1 week guys. Kapag hindi pa siya umusbong, puputulin ko na siya. Ito guys yung mga first class, yung mga naipis ang dahon. Yan. Tignan nyo guys, dalawa lang malaking tinira ko. Tapos tong follower nya, dadalawa lang din. So ito lang yung bubuhayin kong dalawang ito. Kasi ito guys, ililipat ko tong isang to. Dito naman isa lang tinira ko. Tapos syempre titira ko tong pinakataas. Kung mapapansin nyo dito, ang lulusog ng mga to, ang lulusog. Nalagyan kasi ito guys ng pataba. So ito dati yung pinaghukayan ko, nilagyan ko siya ng pataba. Ito guys naman yung ilipat ko dito sa mga bagong hukay. Kahit yung andun sa dulo, yun o. Yan. Ililipat ko rin siya dito. Kasi unti-untiin ko nang paghiwalayin yung lakatan sa kayong saba. Kasi ito guys, mula dito, may 3 lines pa papunta sa dulo. So medyo mahirap mag-harvest pag minsan. Lalo pag walang kalabaw na marentahan. Mano-mano. So mas maganda yung mga medyo mataas ang presyo dito lang sa malapit. Para anytime, hindi lang mag-harvest. Kahit walang kalabaw. Medyo kwanto guys oh. Kaya ko naman nilagyan ng saba dyan sa gilid. Kasi protection yan dito ng lakatan. Kasi yung lakatan mas mahina siya compare dito sa saba. Kung sa hangin, mas malakas ito, hindi siya madaling matumba kaysa dito sa lakatan. Mas mamarupok itong
puno ng lakatan guys kaysa dito sa saba. So kaya ako nagtanim dyan ng 3 line for sa ilog, para kung may hangin na hindi naman masyadong malakas, wag lang bagyo, bago man tatama dito sa lakatan, sa saba muna, and then basag na yan yung hangin bago pa dumating dito. So yung impact, marireduce na yung impact guys ng hangin. So mas maliit na yung epekto dito sa tanim kong lakatan. Ito nga guys, panglipat din itong mga to. Mag-iwan lang ako dyan ng 2. Yan mga yan. Madami-dami to guys ngayon. So hindi ito kakayaning taniman lang isang araw. Next na pagbalik ko, ako kasi mismong nagtatanim, para kung hindi tumubo, eh, syempre wala akong ibang sisihin kundi ako lang, kasi ako nagtanim. May konting technique kasi guys itong lakatan, hindi siya pwedeng malalim, sobrang lalim, hindi siya sobrang babaw. Tapos kapag bagong tanim, hindi dapat na maraming tabon, saka dapat yung tabon niya yung maliliit lang siya. Hindi pwedeng ganito guys, oh. Yung bingkol sa Ilocano, kasi pagka hindi na umulan, matikas kasi ito, mahirapan siya. Kaya ito guys. Tapos wag masyadong i-compact, yung basta yung sapat lang, wag masyadong malakas yung pag-compact, para mas madaling dumami yung maugat, mas madaling kumalat. Ito guys, exempted na sa tapag puputol, kasi lumabas na guys, lumabas na siya. So ito, exempted na siya sa putol, hindi kang puputulin. So guys, 5 o'clock na naman, so prepare na ako para sa uwi na ako guys. Yung kasama ko andun sa dulo, sabi ko sa kanila, pagka natapos yung ginagawa doon sa dulo, uwi na sila, kasi hindi ko na sila mapupuntahan doon, tayo.